Tayo pong lahat ay magsiyuko at manalangin sa gabing ito. Lord, nagpapasalamat kami, O Father God, for this wonderful night na kami po ay muling sama-sama virtually. Makikinig ninyo po mga salita, Panginoon. Dalangin namin, O Father God, ang malayang pagkilos sa mga espiritu sa aming kalagitnaan. Be our teacher, be our speaker, Panginoon. At patuloy nga nakatagpuin niyo po ang bawat isa, Panginoon God. Alam niyo po ang every desire, Panginoon, ng bawat isa. Alam niyo po ang pangangailangan ng bawat isa, O Father God. At alam namin, Panginoon, na sa pamamagitan ninyo po mga salita, ito po ay magiging kalakasan po namin, Panginoon, magiging comfort po ng bawat isa, O Father God. Salamat sa pag-ibig, salamat sa kapayapaan, sa kaligayahan na patuloy na binibigay po ninyo sa amin at patuloy po naming tinatanggap mula sa inyo. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral natin tonight, believe for more. Ayan, so tayo raw po ay maniwala, tayo raw po ay manampalataya sa marami pang magaganda at mabubuting bagay na inihanda sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. So basahin po natin yung ating verses. Kukuhanin po natin sa Ephesians chapter 3 verses 14 to 21 at babasahin din po natin sa Tagalog later on. Ang sabi dito, "For this reason I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name. I pray that out of His glorious riches He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being." Sa verse 17, "So that Christ may dwell in your hearts through faith, and I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ." Ang ganda ng verse. Sabi ng 19, "And to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen." So sa Tagalog, sabi dito ng salita ng Diyos, ito po ay sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso. "Dahil dito ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama," referring to God the Father, "na mula sa Kanya'y nagkakaroon ng pangalan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa." 'Di ba? Yung ating mga pangalan, bagamat ito po ay binigay ng ating mga magulang sa atin dito sa lupa, pero ito po ay nanggaling sa ating Diyos Ama na lumikha sa bawat isa po sa atin. Idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay spiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Kasi may mga oras, may mga pagkakataon na humihina ang ating kalagayang spiritual. Amen. Sabi dito, ang magbibigay raw po sa atin ng kalakasan, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. And that is actually the prayer of Paul para sa mga taga-Epesus. "Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig." Amen. 'Di ba ang dami nating mga hindrances, marami tayong pagsubok, problema, distractions. Amen. Pero ang sinasabi dito sa panalangin, nawaraw tayo po ay manatili sa presence ng ating Panginoon. "Dalangin ko ng pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain." Amen. So tonight, tandaan natin, umaatin tayo ng Bible study. We're listening to the message of God. Ang ating motivation ay pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Narito tayo kasi mahal natin ang Panginoon at gusto natin na gawin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi ng verse 18, "Upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig." Amen. Ibig sabihin, hindi talaga masukat ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Na kahit na paulit-ulit tayong pasaway, paulit-ulit tayong nagkakamali, paulit-ulit na dinidisappoint natin ng Panginoon, pero yung pag-ibig ng Diyos nananatili pa rin sa bawat isa po sa atin. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, "There is now no condemnation to those who are in Christ." Hindi ka dapat nagkakaroon ng pakiramdam na you feel guilty, na nagkakaroon ka ng pakiramdam na nahihiya ka ng lumapit sa Panginoon. Kasi sinasabi ng salita ng Diyos, walang makakapaghiwalay po sa bawat isa sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ganon kadakila ang mensahe ng biyaya
Ganon kadakilang mensahe ng grace sa bawat isa po sa atin. Mahal na mahal tayo ng Lord. At sabi ng verse 19, at naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayon mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Alam nyo, napakahalaga talaga dito na tayo itinuturuan na maunawaan po natin yung ibig sabihin ng biyaya, ang ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos. Yun yung goal nitong verse na ito. Kasi kapag naunawaan mo talaga na mahal ka ng Diyos, ang magiging respond din po natin, gawin ang kalooban ng Lord. Mahalin ng Diyos at mahalin din natin ang ating kapwa. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maari nating hilingin at isipin, beyond what we could comprehend, beyond what we could ever imagine. Amen. Di ba may mga desires tayo? May mga prayer tayo. Pero sabi dito, more than daw doon sa ating iniisip, yun ang kayang ibigay ng Lord. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin, sa kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iglesia ng simbahan at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Amen. Again, all of these things we're doing not for ourselves, but we're doing everything for the glory of the Lord Jesus Christ. Amen. Faith or belief dun sa ating binasa means total dependence on God. Kapag talagang tunay na naniniwala ka, na nananampalataya ka sa Diyos, dapat andun yung 100% nakadepend ka sa ating Panginoon. When Satan or when Adam sinned rather, he stepped out of God dependence into independence, which is unbelief. 'Di ba? Yung pagkakasala ni Eva at saka ni Adan, ano nangyari sa kanila? Naging independent sila sa Panginoon. Yung sarili nilang desire ang kanilang sinunod. So ang tawag doon unbelief, hindi paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. This is the reason God has placed such a high priority on faith. Faith is the way we come back into relationship with God. God dependence. Alam nyo, tinuturoan tayo ng Lord na maging parasite sa Kanya, maging talagang totally dependent on God. Na lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin, kinukonsult natin sa Panginoon, tinatanong natin ng Lord kung anong dapat po nating gawin at yung mga decision making po natin, sinusurrender po natin sa Panginoon. So, kapag tayo po ay nakadepende sa ating Panginoon, syempre, andun po yung ating pananampalataya sa Kanya. This dependence on God is called faith. Faith advances you or us beyond your five senses of seeing, hearing, tasting, smelling, and touching. Kasi ganun yung faith. Di ba? Ang definition ng faith, hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nasusumpungan, hindi mo pa nahawakan, pero pinaniniwalaan mo na mangyayari sa buhay mo. 'Di ba? So, ganun po yung faith. Faith releases you from your limited capacities. Kaya ka nga naniniwala, alam mong hindi mo kaya, kulang ang kakayahan mo, marami kang kahinaan, pinag-aralan na natin yan ng last Bible study. Pero alam mo, yung Diyos na pinaglilingkuran natin is unlimited God. By faith, you move from inability to His ability. Yun pala yun. Kapag nananampalataya ka pala, hindi ka nakatingin sa kakayahan mo kasi alam mong kulang ka. Pero nakatingin ka sa kapangyarihan, sa kakayahan ng Diyos sa buhay mo. This is the walk of faith to which all of us are called where nothing is impossible. Kaya tayo as Christians, naniniwala tayo na yes, these things might be impossible for us humans, pero tandaan mo, lahat ng bagay ay posible sa ating Panginoon. In the first place, ang lahat ng meron dito sa mundo ay galing sa Diyos. 'Di ba? So dapat naniniwala ka na kaya ng Diyos na gawin yung mga bagay na pinagpe-pray mo more than you could ever imagine. Ang kailangan mo lang maging dependent sa ating Panginoon. Patuloy lang tayong maniwala at manampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. So, this time, pag-aaralan natin, babalikan natin ng mabilis yung mga biblical characters in the Old Testament na they believe for more. Amen. Na may mga incapacities sila, may insufficiencies sila, may kahinaan sila, may mga bagay na mahirap sundin ang Lord, pero ang ginawa nila, pinaniwalaan nila ang Diyos. So yung una, Noah believe for more. Yan. Di ba ang sabi ng Genesis 6:14? So make yourself an ark of cypress wood, make rooms in it, and coat it with pitch inside and out. 'Di ba? Kasi nga during that time, alam naman po natin na naging napakasama na ng mga tao.
Kaya ang desisyon ng Lord, di puli na yung mga tao, pero He find favor dito nga sa family ni Noah. Kaya nga pinagawa niya ng arko itong si Noah. Na kahit na parang out of the blue, parang mahirap paniwalaan kay Noah, pero siya po ay nag-create ng ark. And then sabi ng Genesis 7:1, the Lord then said to Noah, go into the ark. Nung tapos na, nung nagawa na po yung arko, you and your whole family, because I have found you righteous in this generation. Then alam po natin yung nangyari dahil sila lang yung nakitaan ng Diyos ng righteousness. Sila lang yung pinili ng Lord na mabuhay, amen, para ma-preserve ang humanity. Sinunod po ni Noah yon. They go into the ark. And then sila nga po ay naligtas. At sabi dito, nung after na po nung flood, amen, sabi ng Genesis 8:16, come out of the ark, you and your wife and your sons and their lives, and their wives rather. So yun na nga, ang ginawa lang po dito ni Noah, he followed God's word. Bagamat mahirap, he believed for more. Alam niya na kayang ibigay ng Lord yung kanyang pinagpe-pray. Alam niya na yung salita ng Diyos ay makapangyarihan at kailangan niya tong sundin kasi yun yung makakabuti para sa kanya. Another example, si Abraham. Abraham believed for more, di ba? Sabi ng Lord, umalis ka dyan sa iyong bayan, dun sa Haran. Imagine comfortable na siya doon. And then pinapunta siya ng Lord sa isang lugar na unknown na hindi niya alam. Then eventually, nalaman niya na yung pinapapuntahan sa kanya ng Lord, yung promised land is Canaan. Yan. He believed also for a son. Imagine, di ba, hindi magkaanak itong si Abraham, pero naniwala siya na he can be the father of many nations kasi nang sinabi ng Lord sa kanya. And then what happened? Binigyan nga siya ng anak ng ating Panginoon. Ayan, sabi ng Genesis chapter 14 verses 19 to 20, and he blessed Abram, saying, blessed be Abram by God Most High, creator of heaven and earth. And praise be to God Most High, who delivered your enemies into your hand. Then Abram gave him a tenth of everything. Ayan. So ito naman, also Abraham believed for victory over 5 kings and gave all tithes to Melchizedek. So, during the time kasi syempre, nagkakaroon din naman po sila ng mga conflict with other people. And then yun nga, naniwala itong si Abraham na matutulungan niya si Lot, maliligtas niya si Lot, and then he believed na magbi-victory siya over 5 kings. And then it came to pass. Nanalo po siya doon. Sino pa po? Isaac believe for more, 'di ba? So he believed for good harvest in the time of famine. Kasi during the time of Isaac, magkakaroon talaga ng matinding tagutom. Pero naniwala siya na kaya ng Lord na i-provide yung kanilang mga pangangailangan even in the time of famine, tagutom. Sabi ng Genesis 26:12 to 13, Isaac planted crops in that land, and the same year reaped 100-fold. Imagine, famine, pero umani siya ng 100-fold because the Lord blessed him. Again, yung reason behind bakit napagpala sa Isaac, because the Lord blessed Isaac. The man became rich, and his wealth continued to grow until he became very wealthy. So kung mayaman itong si Abraham, mas naging mayaman pa si Isaac. Pero yung naging anak po ni Isaac na si Jacob, naging exceedingly prosperous, mas mayaman pa kay Isaac. So dito Isaac became very prosperous. Pero si Jacob believed for more. Sabi ng Genesis 30:43, in this way the man grew exceedingly prosperous and came to own large flocks and female and male servants and camels and donkeys. Jacob became exceedingly prosperous. Imagine, sabi ko kanina, kung talagang pinayaman ng Lord si Abraham, mas pinayaman pa si Isaac. Pero itong si Jacob, mas lalo pang pinayaman ng ating Panginoon. So, ganun ka-capable ang Lord to bless each and every one of us. Ang kailangan lang, we believe for more. Andun yung dependence natin. Andun yung pananampalataya natin sa Diyos. And this is our last example kasi we have a lot of biblical characters, pero one last example that I'm gonna share to you is Esther. Esther believed for more. Yan. Si Esther po isang orphan, pero she believed to be a Persian queen. 'Di ba napakalayo, isang ampon, walang mga magulang, 'di ba, inulila. Pero naniwala siya na siya ay magiging isang Persian queen. Ang nangyari kasi dyan, ang story, Esther chapter 2 verses 1 to 4, lumipas sa mga araw at napawi ang galit ni Haring Xerxes.
Nagalit kasi siya doon sa Queen Vashti kasi hindi siya sinusunod. So pinalitan niya itong si Queen Vashti. Subalit patuloy pa rin itong naalala si Vashti yung kanyang reyna. Ang ginawa nito at ang utos na nilagdaan niya laban dito. Kaya't iminungkahi ng kanya mga lingkod, bakit di kayo magpahanap ng magaganda at kabataang dalaga kamahalan? Pumili kayo ng mga tauhan sa bawat lalawigan para humanap ng magagandang dalaga sa kanilang lugar at dalhin sa inyong harem sa lungsod ng Susa. Ipagkatiwala ninyo sila kay Hegay, ang yunukong namamahala sa harem ng hari, at bigyan nyo sila ng mga pampagandang kailangan nila. So nagkaroon ng panawagan, call for new Persian Queen. Amen. So lahat ng mga provinces, syempre meron sila mga pinakamagagandang dalaga na isinabak sa beauty pageant para pagpilian ng hari. Yan, ni Haring Xerxes. Ang maibigan ng hari ang siyang ipapalit kay Vashti. Nagustuhan ng hari ang mungkahing ito at ganun nga ang kanyang ginawa. So it come to pass, isang taon pinaganda yung mga dalagang ito, tapos eventually iniharap sila sa hari. At ang nangyari, nung iniharap na yung mga kandidatong ito para maging Miss Universe or maging Persian Queen, sabi ng Esther 2:17, lubos na nabighani ang hari kay Esther at inibig niya ito ng higit sa ibang babae. Kaya kinoronahan siya nito at ginawang reyna kapalit ni Basti. So in short, to cut the story short, so after all of the battles, ang napili walang iba kundi si Esther. Amen. Pero itong si Haman, galit na galit sa mga Hudyo. Ang plano ni Haman, ipapatay lahat ng mga Hudyo. Pero itong si Esther, si Queen Esther ay isang Hudyo. So ibig sabihin, kapag nangyari yung gusto ni Haman na ipapatay lahat ng Jews, hindi lang si Mordecai yung tiyuhin nitong si Esther, pero pati itong si Esther ay mapapatay. Lahat ng Hudyo ay mapapatay. Yan. Si Esther 2:9-10, nakagaanan siya ng loob ni Hegay, yung eunuko, 'di ba? Yung eunuko kanina na shinare ko na siya yung tagapamahala, tagapagpaganda ng mga pinagpipilian ng hari. Kaya binigyan agad siya ng pagkain at mga pampaganda. Bukod dito, ipinili pa siya ng pinakamainam na tirahan sa harem at binigyan ng 7 katulong na babae. Gayunpaman, hindi sinabi ni Esther kung saang lahi o sambahayan siya nagmula dahil iyon ang bilin sa kanya ni Mordecai. So hindi niya sinabi na siya ay isang Hudyo. Esther as Queen boldly came to the king. So ito, parang nakikiusap si Mordecai, Esther, baka ikaw ay kaya ginawang reyna ng Persia ay para lumapit ka sa hari para hindi malipol ang ating lahi. So ganun yung naging conversation nila. Sa Esther 4:1-3, nang malaman ni Mordecai ang lahat ng nangyari, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Nagsuot siya ng damit panluksa. Naglagay ng abo sa ulo at naglibot sa buong lungsod at malakas na tumatangis. Ito yung naglabas na ng decree na ipapapatay lahat ng mga Hudyo through Haman. Naupo siya sa labas ng pintuan ng palasyo sapagkat hindi pinapayagang pumasok doon ang sino mang nakasuot ng damit panluksa. Ang mga Hudyo naman sa bawat lalawigang naabot ng utos ng hari ay nanangis ng buong kapaitan, nag-ayuno at nagluksa. Karamihan sa kanila ay nagsuot ng damit panluksa at naglagay ng abo sa ulo. Yan. Dito sa Esther 4:15-16, dahil dito ay pinasabi ni Esther kay Mordecai, tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos, pupunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas. At kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. Ayan, so willing na mag-rest itong si Esther. Kausapin yung hari, magpakita sa hari para hilingin nga na wag lipulin yung mga Hudyo. Yan. At ang nangyari, si Haman na gustong ipapatay, yung mga Hudyo siya ang pinatay. Si Haman na naggawa ng bitayan para kay Mordecai at para sa mga Jews, siya yung binitay doon sa bitayan na yon. Dito sa Esther 7:1-9, si Haring Xerxes at si Haman ay dumalo sa ikalawang handaan ni Reyna Esther. Habang sila nagiinuman, itinanong ng hari, Reyna Esther, ano nga bang hinihiling mo? Sabihin mo at ibibigay ko sa iyo kahit ang kalahati ng aking kaharian. Imagine, so ganun yung favor na binigay nitong si Haring Xerxes sa kanyang reyna. Kahit daw yung kalahati ng kanyang kayamanan, ng kanyang kaharian, willing niyang ibigay kay Esther. So andun na yung pagkakataon
para kay Esther. Sumagot si Reyna Esther, kung inyo pong mamarapatin, mahal na hari, nais ko po sanang hilingin na ako at ang aking mga kababayan ay inyong iligtas. Siguro nagulat itong si Haring Xerxes, bakit? Meron bang nagtatangkang pumatay sa inyo? Sapagkat kami po ay pinagbili para patayin at lipulin. Kung kami po ay pinagbili upang maging mga alipin, magsasawalang kibo na lamang po ako at hindi na kayo gagambalain pa. Subalit kami po ay nililipol na. Itinanong ng hari, sinong may pakana na mga bagay na ito? Sumagot si Esther, ang aming kaaway at taga-usig, ang masamang si Haman. Imagine si Haman yung kanang kamay nitong si Haring Xerxes. At si Haman ay nangatog sa takot sa harap ng hari at ng reyna kasi hindi alam ni Haman na itong si Esther po ay isang Hudyo. Galit na tumindig ang hari at nagpunta sa hardin ng palasyo. Naiwan naman si Haman at nagmamakaawa kay Reyna Esther sapagkat natitiyak niyang siya'y paparusahan ng hari. Sa verse 8, nang magbalik ang hari, nakita niyang nakadapa si Haman sa harap ng reyna na nooy nakahiga. Dahil dito'y pagalit na sinabi ng hari, pagbabalakan pa niya ng masama ang reyna at sa loob pa naman ang aking pamamahay, hindi pa halos natatapos ang salita ng hari, tinakpan na ng mga lingkod ng hari ang mukha ni Haman. Pagkatapos sinabi ni Harbona, isa sa mga yunuko ng hari, nagpagawa na po si Haman ng isang bitayan para kay Mordecai na nagliligtas sa buhay ninyo. Mahal na hari, ang taas po ng bitayan ay 22.5 metro at naroon sa tabi ng kanyang bahay. So in short doon, yun yung bitayan na ginamit para patayin itong si Haman. So anong nangyari, Mordecai, yung tiyuhin nitong si Queen Esther replaced Haman. So ano pong story natin? Ano pong lesson dun sa story na ating binasa? Katulad ni Noah, katulad ni Abraham, katulad ni Isaac, ni Jacob at ni Esther, if you believe for more, what God has done for them, they will also be done to you. Amen? So kung ano napakinggan natin kanina, ano yung natutunan natin sa story ng mga biblical characters na to, ang Diyos nila ay Diyos din nating pinaglilingkuran. Kung ano nangyari sa kanila, mangyayari din po sa bawat isa po sa atin. Kailangan lang natin itong lakaran at paniwalaan. So ito yung promise from God. Sabi ng John 7:38, ang sumasampalataya sa akin, so sino po ito? Tayong lahat, 'di ba? Ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Amen? At ang ating last verse, pangako ng Diyos sa Roma 10:11, sinabi nga ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, salamat o Jesus Christ for this wonderful night. Salamat na tinuturoan niyo po kami to believe for more. Panginoon, alam namin o Jesus Christ na marami kang plano sa amin, magagandang plano, mga magagandang future na nakalaan sa bawat isa po sa amin, O Father God, and it will come to pass in your perfect time. Ang kailangan lang namin gawin, patuloy na maniwala, patuloy naman ang palataya sa inyong kapangyarihan, sa inyong kakayahan, Panginoon. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.